nagising po kami dahil malakas na po yung ulan, sir, tsaka yung hangin po. Sabi ko pong ganun, sir, na parang katapusan na po namin yun. We don't start anything. Until now, I don't know how to live. 15 years that we lived here, so it's just like a memorabilia. It's just like, this is my life. This is where I build my dreams. And this is where I invest my money working in the past 15 years. And it's just lost in a one snap. That was really painful. Takot, panghihinayang, at lungkot. Mga emosyong sabay-sabay na bumalot kina Cheryl at Peter nang hagupitin ng Bagyong Tino ang Cebu. Sa ngayon, ang pagbangon mula sa matinding sakuna ay hindi basta-basta. Kasabay ng iba pang laban na araw-araw nilang hinaharap. June 2025 na po, deklarado na po talaga, sure na po talaga na stage 3B. Breast cancer ko po, sir. Hindi na ako makapagtrabaho dahil PWD na po ako. Ito po ang computer unit ko dyan po. Yun na lang po ang sana yung extra income ko po, sir. Nawala po. Tinangay po ng tubig. Tapos yung tindahan ko, sir, kaka-grocery ko lang po ng mga paninda. Tangay po lahat. I already imagined na wala na yung mga gamit namin, wala na yung mga appliances namin, iba na yung kwarto namin. Kasi when we relocate, nasa babaw na kami ng rooftop, so we expect na everything is lost. Lord, can we still do this? Where can we ask help? Where to ask help at the same time? Sa pamamagitan ng recovery assistance ng DG Plus Foundation para sa mga nasalanta ng bagyo at lindol sa Cebu, muli nating buhayin ang pag-asa sa bawat tahanan, sa bawat kwento, hanggang muling tumibay ang puso ng mga Cebuano at iba't ibang komunidad. Gagamitin ko po yung tulong from DG Plus so we can buy house materials, houseware at the same time. Maraming salamat po sa foundation po ninyo na marami po kaming natulungan dito sa Cebu. Malaking tulong po iyon, yung binigay niyo po.